Amen. Amen. Ngayon, bago tayo magsimula, nais ko muna i-check ay inyong attendance. Kayo sumagot na rito po o inyong pangalan ay matatawag. Una, si Mariano Kiara Marie. Ito po. Miano Jaylan. Absent. Juan Cherry Ann. Absent. Wala po. Nasaan po sila? Wala po. Ito ma'am, dua ma'am naglaro po. Si Toy Jonah Beyonce. Disolo Carl Jean. Narito po. Quinones Leo Joy. Narito po. Ayan, mabuti. Palakpakan ang sarili sa mga nagsusunod sa klase. Ngayon naman ay, alam niyo ba ang kwento ng maliit at malaki? Hindi po. Makinig kayo dahil ang ating kwento ay naaayon sa ating talakayan ngayong umaga. Makinig na mabuti ha. Kaibigan na maliit at malaki. Ang malaki at maliit na magkaibigan ay laging magkakampi sa lahat ng bagay. Si maliit na kaibigan ay laging nakikipag-away, ngunit hindi ito natatakot dahil laging kakampi ang kanyang malaki na kaibigan. Kung kaya't napapaatras ang mga kaaway ni maliit dahil sa kanyang malaking kaibigan at tinutulungan siya lagi. Isang araw ay napagdesisyonan ni malaking kaibigan na pabayaan si maliit dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi maganda makikipag-away. Kaya sa isang pagkakataon, si maliit na kaibigan ay naturuan ng leksyon. Ngayon, ano ang salitang ginamit sa paglalarawan ng magkaibigan? Binibini Kiara. Maliit at malaki po. Very good. Ang mga salitang ito ay ating natatalakay noong nakaraan. Ano nga ang tawag sa mga salitang iyon? Jonah Beyonce? Antas ng pag-uri. Pang-uri. Diba? Pang-uri ang tawag sa ginagamit sa salitang ginamit sa paglalarawan ng magkaibigan. Ngayon naman, meron na ba kayong idea kung ano ang ating tatalakay ngayong araw? Antas ng pag-uri po. Ang antas ng pang-uri. Meron tatlong antas ng pang-uri. Ang Lantay, pahambing, pasokdol. bago yan, ay nais ko munang tawagin si Kiara Marie at Jonah Beyonce. Hindi kayo mga bata. Maaari na ba kami ilarawan? Lia Diyos ito, ilarawan niyo kami tatlo ni Kiara Marie at ni Jonah. Gamit ang antas ng pang-uri. Ilarawan mo kami, Lia Diyos. Maganda si Beyonce. Mas matangkad ang guro namin sa kanilang tao. Tapos pinakamatangos na ilong si Kiara Marie. Very good. Sa tatlong iyon ay nung ginamit na antas sa paglalarawan sa aming tatlo ay nakaangkla sa antas ng pang-uri. Ang napaka at mas at ang pabibigay ng maliit si Beyonce. Ngayon, ano nga ba ang tatlong pang-uri ano nga ba ang tatlong antas ng pang-uri? Una yung lantay. Ito'y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ibig sabihin, walang pangyayaring paghahambing o pagkukumpara sa lantay. Gaya na lamang yung paglalarawan kay Jonah Beyonce na siya ay maliit. Pag sinabing si Beyonce maliit, may pagkukumpara ba nangyari doon? Wala po. Wala. So, isang simpleng pangungusap lamang yun na naglalarawan ng isang bagay, tao, pangyayari. Maaari pa kayo magbigay ng iba pang halimbawa, Galogin, ng lantay. Maganda si Ma'am. Maganda si Ma'am. Yun ba yung pagkukumpara? Wala po. Iba pang halimbawa, Lia Joy. Maliit ang aming bahay. Maliit ang kanilang bahay. So, pangungusap na iyon ay wala tayo nakikitang pagkukumpara. Siya lamang ay pasimple naglalarawan sa bagay o mga pangyayari. Sa pahambing naman, ito'y pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, lugar, hayop o pangyayari. Kung sa lantay ay walang paghahambing o pagkukumpara, sa pahambing naman ay mayroong paghahambing sa dalawang tao, lugar o hayop pangyayari. Kagaya na lamang sinabi ng inyong paglalarawan kay Kiara, sa akin pala, mas matangkad ako kaysa sa aming tatlo. Doon ay pasimple rin na inihahambing ang aking
ang aking antas sa aking dalawang kasamahan. Doon ay, ano yun? Anong pagkukumpara nangyari doon? Mas matangkad ako kaysa sa dalawa kong kasama. Di ba? Doon ay kailangan natin ikumpara, magamit lamang ang antas ng kahambing kung tayo ay nag-uusap o gumagawa ng pangungusap sa dalawang bagay na ating ilalarawan. Iba pang halimbawa. Kanji. Mas malaki ang bahay ni Leia kaysa kay Biancy. Tama. Ikaw, Beyonce. Iba pang halimbawa. Si Carol Jane ang pinakamalaki sa amin apat. Tama ba yung kay Beyonce? Hindi po. Iba pang halimbawa. Mas mataas si Ma'am kaysa kay Maymay. Tama. Doon ay pasimple lang tayo na nagkukumpara sa dalawang bagay. Yun ay tandaan ninyo na ang pahambing ay mayroong mga panandang salita. Yun ay ang mas at kaysa. Sa pamagitan ng dalawang salita yun, ay nagkukumpara na tayo ng dalawang bagay o higit pa. Ngayon naman ay ang pasukdol. Ito ay ginagamit kung higit sa dalawang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari ang paghahambing. Dito naman ay nagtatalakay tayo o nagkukumpara tayo ng higit. Di ba? Higit o pinakasukdulan o nasa mataas na niyo na. Hindi nito mapapantayan. Dahil meron itong ginagamit ito ng panandang salita gaya ng Pinaka, Nakaka at ubod. gaya ng halimbawa na pinakamatangos ang ilong ni Kiara. Pag sinabing pinaka, ano ibig sabihin nun? Siya nang mayroong ubod, di ba? Ubod na swerte sa kanyang buhay dahil siya ay nagkaroon ng matangos na ilong na mas higit pa sa akin o mas higit pa kay Beyonce. Di ba bang halimbawa? Gaya, Joey. pinakamayaman ang aming kapitbahay sa amin. Pinakamayaman ang kanilang kapitbahay. Kailangan magtrabaho, Ria J, para mas yumaman pa, di ba? Kailangan mas maging masikap, di ba, kaysa sa ating kapitbahay. Iba pa halimbawa sa ubod. Ubod ng ganda si Beyonce, di ba? Ubod ng ganda si Beyonce. Pag sinabing ubod, may mas nakakaakit ba sa kanya? Wala na. Napakasarap magluto ng mama ni Kiara. Ibig sabihin, pag inuubo, magamot ka ha? Napakasarap magluto ng mama ni Kiara. Diba? Yun ang mga halimbawa ng pasukdol. Ano nga ulit ang tatlong antas ng ating pag-uri? Pinaka, napaka, Tatlong antas ng pag-uri. lantay, pahambing, at pasukdol. Ano ang ginagamit na panandang salita sa pahambing? Mas at kaysa. Ay, ang pasukdol naman? Pinaka, napaka, at ubod. Ngayon ba nalino na sa inyo ang kaibahan ng antas ng pag-uri? Opo. Sigurado na ba kayo dyan? Opo. Wala na katanungan. Wala na po. Kung gayon ihanda ang sarili na magkakaroon tayo ng pasalitang pasulit. Magtatawag ako ng 5 mag-aaral upang sagutan ang ating mga pangungusap. Basahin ang panuto. Beyonce. Tukuyin kung anong antas ng pag-uri ang pag-uusap na babagitin ng guro. Malinaw ang panuto? Opo. Malinaw? Malinaw kaya naman eh. Kung malinaw, ihanda ang mga sarili at tatawag ako na mag-aaral. Ang unang tanong ay para kay Beyonce. Kayo, Beyonce. Mas mabagal ang pagong kaysa sa susok. Mas. Anong uri ng antas ito? Pahambing. Tama ba yun? Opo. Tama ba, Kiara? Opo. Tama. Very good si Beyonce. Pangalawang tanong para kay Carol J. Pinaka malambing ang bunso. Pasukdol po. Tama ba? Opo. Tama ba? Opo. Tama yun. Bigyan ng tatlong palakpak si Carol J. Tatlo. Tatlong palakpak. Pangatlo, para kay Kiara.
ni Ramon ay mabilis tumakbo? Lantay, ma'am. Tama ba yung Carol Jean? Opo. Tama ba yun? Tama! Palakpakan! Palakpakan! Ngayon naman ay alam ko mali na sa inyo na nakasagot na kayo sa ating pasalitang pasulit. Ngayon naman ay sasagutan ninyo ng 5 minuto lamang ang ating pasulit. May papel ba kayo dyan? Pero po, Yan na ang papel. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating pasulit. Sige na, simula na kayo. Hindi pa pinasagot. Magsulat na kayo. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Yeah. Tapos na ba? opo. Tapos na. Opo. Magwawas po na tayo kayo ng inyong mga gawain. Exchange your papers sa inyong katabi. Magpalit kayo ng papel. Walang walang maglilimbo ha. Unang tanong, kailangan sagutan ni Kara Marie. Basahin mo na Kara Marie ang tanong. Ang oras ang pinaka-paboritong bulaklak ni nanay. Ano yon? Pasok doon. Tama ba yon? Opo. Tama ba ang pasukdol? Opo. Bakit tama ang pasukdol? Dahil ginamit ng pinaka. Ng pinaka na antas ng Paborito. Pangalawa, Beyonce. Gusto kong magbasa ng nakakalibang na aklat. Ano to? Lantay. Lantay. Dahil walang nakikita Paghahambing. paghahambing. Tama. Pangatlo. Ria Joy. Sa plaza makikita ang napakagandang tanawin sa kapaligiran. Ito ay Pasukdol po. dahil bakit Kara? Ginamitan ng Nang napaka. Pang-apat. Carol Jean. Tumayo Carol Jean. Mas malaki ang bag ni Bea kaysa kay Kendra. Ito ay Pahambing. dahil Ginamitan ng mas. ng mas. Panglima naman ay may mahabang ahas sa kulungan. Ito ay Lantay. dahil Hindi na mahambing. hindi ito nagambing. Palakpakan